What's up mga boss? Sa araw na ito ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano po ginawa itong napakagandang finish po ng ating furnace. Lutang na lutang po sa ginawa po nating kulay ng ating ceiling at ng ating walls. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo step by step kung paano po ito ginawa. So kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag po niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kasama na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa gagawin kong upload. Ang dating varnish po dito mga boss ay napaka-dark. So i-strip po natin, kailangan po natin gamitan ng paint remover para po makuha po natin ang eksaktong kulay na gusto po natin. Pagkatapos natin i-strip mga boss, nahugasan na rin po natin ng lacquer thinner, tapos ginamitan natin ng brush at steel brush. So lilihain na po natin para po sa susunod na proseso. Ang kasunod na po nito ay atin na po siyang masilihan ng fulatite. Babatakan po natin dahil ang kahoy na ito ay masyado pong malalalim yung kanyang bitas. So, dahil sa lawaan siya o tangili o anong kahoy po ito, basta po malalalim po ang kanyang bitas, binabatakan po talaga ng buo. At siyempre, mas lighter po doon po sa ating finish. At siyempre mga boss, pag natapos na po nating batakan ng buo, isang mano lang po, lilihain na po natin. So pagliha po natin dito mga boss, basta ganitong klaseng trabaho, kailangan sagad na sagad po. So ang matitira lang po talaga, yung nasa ilalim lang po talaga ng bitas ng kahoy. Bago po tayo mag-sealer, dahil kapag i-direct po natin sa pag-apply ang oil wood stain, tapos nakamasilya po tayo, maaring mag-dark po siya. Pero ang gagawin ko po dito, isi-sealer ko po para po hindi mag-dark dahil hindi po ganun ka-dark ang finish po dito. At siyempre, lilihain po natin kapag makapal na po yung ating sealer bago po natin i-apply yung ating stain. Ang ginagawa ko po ngayon mga boss ay ina-apply ko na po yung ating wood stain. So kulay maple po ito. Nagdagdag lang po ako ng kaunting-kaunting Venetian red at lamp black para po mas may katawan po siya. Dahil siyempre kapag bago po o bagong bukas po yung ating wood stain, hindi po siya ganun ka makatawan. So dinagdagan ko po ng kaunting Venetian red at lamp black. At ngayon, oras na po para po ipitin po natin yung ating ginawang stain. So, ang gamit po na pang-ipit po dito ay sanding sealer. So, nakabase po ito sa Boysen. Ang sanding sealer po ay tinitimpla po ng 1 to 3% ang ilagay mo na lacquer flow. So, magdepende na po sa inyo kung gaano po kalabnaw, kung gaano po kadami yung lacquer thinner. Basta po sa akin, katamtaman lang po ang 20% na lacquer thinner para po sa ating pang-ipit na sanding sealer. Ngayon po natuyo na po yung ating sanding sealer, 3 patong po ang ginawa ko po dito para mas masigurado ko po na hindi po maabot yung kulay po sa ilalim kapag niliha ko na po. Ang aking style sa pagliha mga boss, kapag nagbabarnish pa ako, kadalasan ay nililiha ko po gamit po ang tubig para po mas makatipid po ako sa materials at higit sa lahat, safe po ito sa katawan dahil siyempre hindi po magkaroon ng alikabok. Ang gamit ko nga palang liha dito mga boss ay number 240. Basta po sanding sealer pa lang. At number 400 po kapag ako po ay mag-last coat doon po sa ating top coat. Matapos po natin i-check mga boss ang diferensya ng ating ginawa, ay i-top coat na po natin kapag okay na po siya. So ito na nga po ang aking ginawa ngayon. Tinatop coat ko na po ang aking trabaho para po matapos na. So ang mixture po o ratio po ng ating top coat po ay isa ang dead flat lacquer, isa ang clear gloss, 10% ang lacquer flow, base po doon sa dami po ng ating dead flat, at 20% yung ating lacquer thinner. Lahat po ito nakabase po sa Boysen brand na varnish. So, kailangan na po dito ang tiyaga, kailangan na po dito ang maingat, hindi po kailangan na magmadali po tayo para po sa ating pag-top coat dahil ito na po yung pinaka-final at pinaka-delikado na portion ng ating trabaho. At siyempre, iingatan po natin dahil nasa top coat na po tayo. So, kailangan po dito mahina lang yung hangin, hindi po siya kalakasan, hindi po siya malapad yung buga ng ating spray gun. So, katamtaman lang po, hindi po kailangan ang malakas na hangin kapag tayo po yung nagbuga o kaya sobrang lapad. Masayang lang po yung ating varnish. Naway nakatulong po ito ng malaki para po sa mga baguhan at para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss with notification bell po para po ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa aking channel. At siyempre, mag-like po kayo, mag-comment kung meron po kayong mga katanungan at paki-follow na rin po ang aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.